Ito na nga mga lods ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga lods, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter mga lods ngayon sa tuktok ng bundok, tahimik na nakatanaw sa malayo, habang nilalamon ng isip ang mga matatalim na salitang binitiwan sa kanilang mainit na pagtatalo. Mabigat pa rin ang kanyang dibdib, halatang hindi pa siya mapalagay at puno pa rin ng kaguluhan ang kalooban. Ngunit habang abala siya sa malalim na pagninilay-nilay, bigla siyang nagulat nang may isang kakaibang kamay na sumulpot sa gilid niya. Sa una, nakakatakot tingnan ang kamay na yon dahil sa hindi pangkaraniwang anyo nito. Ngunit agad ding lumitaw ang may-ari nito, si Jasmine. May halong pang-aasar at mapang-asar na tono ang boses ni Jasmine nang sabihin niyang, "Dapat matuto ka ng rumispeto sa mga taong hindi marunong lumipad, Arthur." Napaling pa siya bago idagdag na doon pala ito nagtago kagabi. Buong araw na raw nila siyang hinahanap sa buong lugar. At nang makabalik sila sa tinutuluyan nilang inn, halos mabaliw na raw ang may-ari sa sobrang gulo at gulong iniwan niya roon. Nahiya naman si Arthur at agad na humingi ng tawad. Nangako siyang magpapadala na lamang ng isang magandang regalo bilang kabayaran para sa lahat ng abala. Pagkatapos ay nagtanong siya kung paano siya natagpuan ni Jasmine. May kumpiyansa at mayabang ng ngiti ang sumagot si Jasmine. Sinabi nitong huwag niyang maliitin ang kanyang mentor. Tumugon naman si Arthur na kailanman ay hindi niya yon ginawa. Maya-maya pa, tinanong ni Jasmine kung gaano na siya katagal na roon sa lugar na yon. Sinabi ni Arthur na nakarating siya roon kahapon pa lamang. Nagpasalamat si Jasmine at saka nagtanong kung nagkaroon ba siya ng pagkakataong makilala ng maayos ang kanyang ama. Habang nagsasalita si Jasmine, gumawa naman si Arthur ng isang munting bowl ng apoy sa kanyang palad upang painitin ang malamig na paligid sa tuktok ng bundok. Habang sumisiklab ng maliwanag ang apoy sa kanyang palad, sinabi niyang nadatnan niya ang kanyang ama sa gitna ng isang mahalagang pagpupulong. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakita na ba ito ni Jasmine. Umiling si Jasmine at sinabing ni minsan ay hindi pa, kahit ilang beses na siyang pabalik-balik sa lugar na yon. Ngunit pagkatapos noon, biglang naging seryoso ang kanyang muka. Hindi raw siya manghihimasok sa nangyari sa inn, ngunit may isang bagay na kailangan talagang malaman ni Arthur. Totoong mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang, pati na rin si Ellie. Sa tuwing may nakikilala raw ang kanyang ama, lagi nitong ipinagmamalaki ang kanyang anak na isang Lance at kung gaano ito ka-proud sa kanya. Napanghiti si Jasmine at sinabing medyo nakakairita raw yon minsan. Dahilan upang mapatawa ng malakas si Arthur sa gitna ng kanilang usapan. Inamin niyang alam naman niyang nagmamalasakit talaga ang mga ito sa kanya. Ipinaliwanag pa ni Jasmine na parehong dinadala ni Ray at Alice ang matinding guilt sa kanilang puso. Kahit anong sabihin ng iba, hindi nila maalis sa isip na wala sila noong mamatay si Adam. Kaya patuloy nilang sinisisi ang kanilang sarili hanggang ngayon. Natahimik si Arthur habang pinakikinggan ang mga salitang yon. Ramdam na ramdam niya ang bigat at hirap na dala ng mga katagang yon. Nagpatuloy si Jasmine at ipinaalala ang nangyari sa kanyang ina bago siya ipinanganak. Matinding trauma raw ang iniwan ng nangyari kay Lensa. Matagal na panahon bago muling gumamit ng mahika si Alice kahit para sa simpleng sugat o pasa lamang. Napaling si Arthur at ipinaliwanag ang sarili niyang panig. Alam niya raw yon, kaya nga inakala niyang mananatili na lamang ang mga ito sa kastilyo hanggang matapos ang digmaan. Ngunit sa halip, isinugal ng mga ito ang kanilang sarili sa gitna ng labanan. Pabalik-balik sa mapanganib na mga lupain, humaharap sa mga pag-atake at panganib.
hindi na niya natapos ang sasabihin dahil mabilis siyang pinutol ni Jasmine. Mariing sinabi nito na ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga magulang ngayon ay para sa kanya at kay Ellie. Ngunit para rin sa kanilang sarili. Sinusubukan nilang harapin ang mga dating pagkakamali at takot upang maging mas mabuting mga magulang sa kanila. Doon napayuko si Arthur. Inamin niyang alam niya yon. Naging makasarili rin daw siya sa kanyang galit. At marahil silang tatlo, siya, si Ray at si Alice, ay kailangan lamang ng sapat na panahon upang muling mag-adjust at magkaintindihan ng maayos. Tahimik na tumingin si Jasmine sa malayo bago nagsalita muli. Pinaalalahanan niya si Arthur na huwag hayaang maging katulad ng relasyon niya sa kanyang pamilya ang mangyari sa kanila. Naniniwala siyang may panahon noon na maaari pa silang magkaayos, ngunit siya mismo ang patuloy na tumakbo palayo. Samantala, pinigilan naman ng pride ng kanyang ama ang paglapit at paghingi ng tawad. Sa huli, nagpasalamat na lamang si Arthur sa payo at mga salita ni Jasmine. Ngunit sa halip na maging emosyonal, binalikan siya ni Jasmine ng kanyang karaniwang mapang-asar na biro. Sinabi nitong mas mabuti raw na maging thankful siya dahil sumasakit na ang panga niya sa dami ng pagsasalita. Sa kabila ng kanyang sinabi, nagpatuloy pa rin silang mag-usap buong gabi. Nagpalitan sila ng mga kwento, may magagaan at nakakatawa, at mayroon ding mabibigat at seryoso. Ikinuwento ni Arthur ang kanyang mga karanasan kasama ang mga azera, kung paano niya natalo ang retainer ng VRA at maging ang anyong tao ni Sylvie. Samantala, ibinahagi naman ni Jasmine ang mga naging pakikipagsapalaran ng Twin Horns sa kanilang mga misyon. Lumipas ang buong gabi na tila isang sandali lamang habang pareho nilang pinupunan ang mga taong nasayang dahil sa kanilang pagkakahiwalay. Nang sumapit ang madaling araw at oras na upang maghiwalay, marahang nagsalita si Arthur. Nagpasalamat siya kay Jasmine sa lahat. Hindi na sumagot si Jasmine sa halip. Tahimik nitong hinawakan ang ulo ni Arthur, siya tumalon palayo at iniwan siyang mag-isa sa bundok. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya nag-iisa sa loob. Makikita sa kanyang muka ang isang payapang ngiti. Para bang sa wakas ay may mga bagay na malinaw na niyang nauunawaan. Biglang lumipat ang eksena sa loob ng floating castle kung saan abalang-abala ang mga tagapagluto sa paghahanda ng napakaraming pagkain. Kaliwat kanan ang mabilis na kilos ng mga kusinero habang inaayos ang iba't ibang putahe at matatamis na handa para sa nalalapit na malaking pagtitipon. Habang abala ang lahat, isa sa mga naghahanda ang tila may napansing kakaiba. Sa isang sulok ng kusina, makikitang bahagyang nakausli ang ulo ni Sylvie habang palihim na nakatingin sa hanay ng masasarap na cake na nakapatong sa mesa. Halatang pinipigilan niya ang sarili na kunin ang isa. Ngunit hindi rin nagtagal ay nahuli rin siya. Sa halip na pagalitan, agad siyang binigyan ng isang piraso. Kaya naman masaya siyang naglakad palayo habang masarap na kinakain ang nakuha niya. Sabay iniisip kung paano nagagawa ni Arthur ang ganitong bagay sa lahat ng oras. Para sa kanya, nakakapagod gumamit ng mana para lamang sa simpleng paglalakad. Habang naglalakad siya sa pasilyo, may napansin siyang isang pintuang bahagyang nakabukas. Mula roon, may narinig siyang tinig na nagmumula sa loob ng silid. Sa loob ng silid, may nagsasalita na tila pinapalakas ang loob ang sarili. Sa una ay nag-aalinlangan ang tono, ngunit maya-maya ay naging determinado at matatag na ito. Nang sumilip si Sylvie, nakita niya si Ellie na nasa harap ng salamin habang kausap at kinukulit si Boo. Mukhang may kung anong importante na pinaghahandaan ang dalaga,
at pilit na nagpa-practice. Napatawa na lamang si Sylvie nang makita ang reaksyon ni Ellie nang mapansing may nanonood pala sa kanya. Halatang nagulat ito at bahagyang napahiya. Lumapit si Sylvie at sinabing kailangan na nilang bumaba dahil malapit nang dumating si Arthur. Ilang sandali pa, dumating na nga si Arthur sa castle. Pagkapasok pa lamang niya, ay agad siyang sinalubong nina Ellie at Sylvie. Masaya sanang yayakapin ni Arthur ang kanyang kapatid, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ellie. Napansin kasi nitong basang-basa ang buong katawan ng kuya mula sa mahabang paglalakbay. Kaya nakiusap itong laktawan muna ang yakapan. Ngunit walang balak makinig si Arthur. Sa isang iglap, niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Wala nang nagawa si Ellie, kundi pumiglas habang pilit na tumatakas sa yakap ng kuya. Habang yakap-yakap pa rin siya ni Arthur, halos maiyak na si Ellie sa paghingi ng tulong kay Boo. Samantala, naging seryoso naman si Arthur nang tumingin kay Sylvie. Napansin niyang lumalaki na ito at mas nagiging maayos ang tindig at postura. Sa isip niya, tila ang dati niyang mabangis na dragon ay unti-unti nang nagiging malusog at maayos na dalaga. Napansin yun ni Sylvie at agad nagtanong kung may nangyari ba. Sa isip lamang, sumagot si Arthur, sinasabing mamaya na nila yun pag-uusapan. Pagkatapos noon, gumamit siya ng wind magic upang agad matuyo ang sarili, pati na rin si Ellie. Habang naglalakad sila sa loob ng kastilyo, masayang ibinalita ni Ellie na nakaabot na siya sa light red stage habang wala si Arthur. Araw-araw raw siyang nagsasanay kasama si Boo. Maging si Commander Virian ay pinuri na ang kanyang kakayahan at sinabing malayo na ang lamang niya kumpara sa ibang conjurers na kaedad niya. Posible pa raw na malaktawan niya ang mandatory training para sa mga sundalo. Napangiti si Arthur habang nakatingin sa kanyang kapatid. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, napansin niyang mas nagiging bukas si Ellie sa pagnanais na sumali sa hukbo. Hindi niya maiwasang isipin kung ano kaya ang magiging reaksyon ng kanilang mga magulang. Hindi na rin niya nakausap ang mga ito bago siya umalis. Marahil kung naroon lamang sila, hindi magiging ganoon kasabik si Ellie na sumabak sa digmaan. Habang nag-iisip siya, biglang sinabi ni Ellie na malaki rin ang naitulong ni Princess Kathleen. Madalas daw silang mag-practice sa mana manipulation. Narinig yun ni Arthur at agad nagsabing maaari naman siyang magturo ng magic kapag may libre siyang oras. Tutal, naging professor din naman siya sa Zai Academy. Nalito lamang si Ellie at tuwirang sumagot na isang semester lang naman iyon. Pagkatapos ay tumanggi siya sa alok ng kuya. Nagpasalamat man siya, sinabi rin niyang pakiramdam niya ay madi-discourage lamang siya kung si Arthur ang magtuturo. Nagulat si Arthur at napatitig sa kapatid, ngunit seryosong ipinaliwanag ni Ellie na kahit 4 na taon lamang ang agwat nila, pareho pa rin silang may dugong iisa. Ngunit si Arthur ay isa ng white core mage at isa pang quadra elemental. Kung siya raw ang magiging guru niya, hindi niya maiiwasang ikumpara ang sarili rito. Habang nakikinig si Arthur na litong-lito ang mukha, biglang nagsalita si Sylvie mula sa pagkakasakay kay Bo. Ayos lang daw yon dahil ang talento ng kanyang kapatid ay isang bagay na itinuturing na anomalya kahit sa hanay ng mga mahuhusay. Huwag na raw ikumpara ang sarili sa isang halimaw na tulad nito. Napatawa si Ellie sa narinig. Samantala, napakamot na lamang si Arthur at nahihiyang nagsabing parang sobra naman yata ang tawaging freak siya. Ngunit agad namang tumanggi si Ellie at sinabing hindi sa usaping iyon. Eksaktong paglalarawan iyon sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang silid at doon pansamantalang naghiwalay. Binuksan ng isang gwardya ang pinto para kay Arthur, ngunit pagpasok pa lamang niya, agad siyang nagulat sa nadatnan sa loob. Mula sa silid ay sinalubong siya ni Bone ng malakas na pagbati. Tinatawag siyang Batang Lance.
Doon naunawaan ni Arthur ang sitwasyon. Nakangiti siyang tumingin dito at sinabing mukhang malaki ang ipinagbago ng mga pagpupulong sa kanya. Halatang sawang-sawa naman si Bon habang sumagot na ayaw naman talaga niyang sumali sa maliit na grupong iyon mula pa sa simula. Ngunit wala raw siyang magagawa. Dagdag pa nito, matagal na raw mula nang sumakit ng ganoon ang puwetan niya. Huling beses pa noong bata siya at napalo ng kanyang ina. Agad at magalang na binati ni Arthur ang lahat ng naroon sa silid pagkapasok niya. Isa-isang tumango ang mga pinuno bilang pagtanggap sa kanyang pagdating. Hindi nagtagal ay nagsalita ang reyna. Sinabing tamang-tama ang kanyang pagdating, General Arthur. Kasunod naman nito, sinabi ng hari na hinihintay talaga nila ang kanyang pagbabalik upang maipagpatuloy ang pagtalakay sa kanyang ulat. Napahinto si Arthur at napatanong sa isip tungkol sa kung ano ang ipagpapatuloy nila. May bahagyang pagtataka sa kanyang mukha habang napasulyap siya kay Byron. Nang magtagpo ang kanilang mga tingin, agad nagkaintindihan ang dalawa. Pareho silang may pilyong ngiti sa labi. Tila tahimik na nag-uusap nang hindi kinakailangang magsalita. Sa isip ni Byron, para bang malinaw na sinasabi nito kung talagang inakala ba ni Arthur na makakatakas siya sa pagpupulong na iyon. Hindi rin nagpahuli si Arthur sa sarili niyang pilyong ngiti. Tila sumagot siya na oo, yun mismo ang akala ko. Kaya nga siya nagpadala ng transmission scroll na naglalaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon. Ngunit bago pa man tumagal ang tahimik nilang biruan, biglang nagbago ang tagpo. Nagsimula na ang pagpupulong si Virion ay sinimulan na niya ang discussion about sa binigay na report ni Arthur na merong dalawang magkaibang pag-atake sa Eleanor. Tama ba Arthur? At agad naman, sinangayunan ito ni Arthur at sinabi na kung ano ang dumating na report sa kanila ay wala na akong maidadagdag pang ibang bago. At sinang-ayunan din naman ito ni King Glader. Dagdag pa niya na kay nga meron tayong meeting at pag-uusapan natin ang pagkakaroon ng reinforcement sa Elshire Forest upang makalamang tayo sa nangyayaring digmaan. Sumagot si Merial ng Councilman Blaine, ang iyong suggestion na pagpapadala agad ng reinforcement doon ay masyadong mapanganib, lalo pa na hindi naman ganun kahalaga para protektahan ang Elven territory. Sumagot si King Blaine na hindi ko pwedeng baguhin ang nasabi ko na, at saka ang enemy naman doon ay hindi tulad sa wall na palagi umaatake anumang oras. Hindi nyo ba napapansin na kung mag-focus lang tayo sa iisang lugar, maaari nilang masakop agad tayo? Sumagot ang hari ng mga elf na si Alduin na walang makakapagsabi na kung ang pag-defense natin sa Elshire Forest ay ikakapanalo natin, di ba? Pero kung panatilihin nating sa wall lang mag-defense, maaari tayong mag-focus sa ibang lugar maliban pa dyan sa mga forest na yan. Sumagot si Queen Priscilla at sinabi na ang Elshire Forest ay may sariling defense mechanism na dahil sa mana-laden fog na kahit sino hindi kayang tumagal doon maliban ang sa mga elves. Ang pag-ataking naganap kahapon ay nabigo na kahit na mga elven soldiers ay nabigo at pinili nilang ambandonahin ang mga intruders na pumasok sa forest ma. Yun, napa-close fist na nga lang ang mag-asawang elf sa narinig. Dagdag pa ni Priscilla na ang mga Alacrians kasama ang mga mutant beast nila ay hindi lang nakaabot sa Eleanor cities sa sobrang hirap makatawid sa Elshire Forest, na kahit muntik na silang makalapit sa border, tahimik lang na nakikinig sina Arthur at sumiklab ang hindi pagkakaunawan kina King of Elf na si Alduin. Tumaas ang boses niya at gusto na mag-less ng protection sa mga cities, at kay King Blaine naman at gusto na panatilihin ang parihong systematic strategy na magkaroon ng pagpapadala ng mga reinforcement. Hindi nagustuhan ng Queen of Elf na si Merial ang sinabi ni King Glader. Parang sa nangyayaring meeting ay gusto nilang mauna protektahan ang kani-kanilang mga lugar slots. Sumagot si Queen Priscilla at sinabi na ang katotohanan ay mananatiling totoo, Merial, na ang mga lugar na gusto nyo lang
maproteksyonan ay ang inyo lang, hindi kasama ang ibang mga lugar. Napatahimik ang dalawang lalaking hari na tila ba may mga sama ng loob pa sila sa isa't isa at handang sumabog sa galit anumang oras mga lords. At yun na nga, mga lords, naglabasan na nang hinanakit ang dalawang hari, kitang-kita naman sa pagmumukha nila ang galit na matagal na nilang itinatago. At biglang nagalit na si Virion, kitang-kita ang enormous amount of mana na nanggagaling sa kanya. Pinatahimik niya ang dalawang hari na nag-away at sinabi na bago pa ito lumala ay hindi nyo ba nakikita na para kayong bata na nag-aaway, lalo na sa pananalita nyo, at hindi na natin papahabain mga lords sinermunan ni Virion ang king and queen ng mag-elf, ganun din sina Priscilla at King Blaine. Napatamik ang lahat nang ma-realize nila ang kanya-kanya nilang pagkakamali, lalo na ang King of Elf na si Alduin. Ang eksena ay lumipat sa isang kakaibang lugar. Sa gitna ng lugar ay may isang taong nagtanong sa kasama nito kung gaano pa katagal ang kakailanganin ni Sirs. Mula sa unahan ay sumagot ang tinutukoy, halatang hirap na hirap habang patuloy na pinapalabas ang napakalawak na mahika. Sinabi nitong hindi madali ang proseso, lalo na't napakalawak ng sakop na kailangan niyang takpan. Lumipas ang ilang sandali ng matinding konsentrasyon. Pagkatapos ay biglang umilaw ang isang malaking puno sa gitna ng lugar. Nagningning ito na tila nababalutan ng makapangyarihang aura, habang ang gumawa ng mahika ay nakatingala rito, pinagpapawisan at hingal na hingal. Patuloy na lumakas ang liwanag hanggang sa tuluyang kumalat sa paligid. At sa huli, matapos ang lahat ng pagsisikap, idineklara na tapos na ang kanilang ginagawa. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lords. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel natin at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panonood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!